Ang mga CCTV security camera ay nagsisilbing mabisang panhadlang laban sa mga krimen tulad ng pagnanakaw sa bahay at pagnanakaw ng sasakyan. Sa maraming pagkakataon, gayunpaman, nahuhuli sa kamera ang mga kriminal, ngunit hindi sila kailanman nakikilala. Ganon din ang masasabi sa ilang kaso ng mga nawawalang tao kung saan nakikita sila sa security footage, ngunit hindi na sila natatagpuan. Bilang 20. Ang 47 taong gulang na si Pamela Butler ay hindi nakita o nabalitaan ng kanyang pamilya at mga kaibigan mula noong ika-14 ng Pebrero 2009. At inaresto na ng pulisya ang kanyang nobyo, si Jose Rodriguez Cruz, dahil naniniwala silang siya ang responsabale sa pagkawala ni Pamela. Naduda sila nang makita ang CCTV footage sa bahay ni Pamela at agad nilang inisip na may foul play na sangkot based sa nakita nila. Sa araw ng pagkawala niya, dapat mag-Valentine's dinner si Pamela kasama ang kanyang ina na si Thelma at si Rodriguez Cruz, pero hindi siya dumating. Binuksan ang isang kaso ng nawawalang tao, ngunit walang natagpuang bakas ang mga investigador. Noong 2016 nang idineklarang patay si Pamela, doon natuklasan na kasal si Rodriguez Cruz sa 2 babae ng sabay at ang una niyang asawa ay misteryosong nawala rin. Makikita sa CCTV mula sa bahay ni Pamela na ilang beses pumasok at lumabas si Rodriguez Cruz sa loob ng 4 na araw. Pinaniniwalaan noon na itinapon niya ang ebidensya kahit sinasabi niyang si Pamela ang nakipaghiwalay at paulit-ulit lang siyang bumalik sa bahay para kunin ang gamit niya. Inaresto si Rodriguez Cruz at kinasuhan ng mga krimen laban kina Pamela at sa dating asawa niya. Pag-amin niya, hinatulan siya ng 52 taon na kulong. Hindi pa rin natagpuan si Pamela pero isinara na ng pulisya ang kaso. Bilang 19. Dahil sa CCTV footage mula sa isang museo sa Plattsmouth, Nebraska, napatanongan maraming tao kung maaari bang masapian ng mga bagay na walang buhay dahil may naitala ang isa sa mga kamera na tila imposibleng mangyari. Ang Museum of Shadows ay itinatag ni Nate Raderman, isang demonologist, at ng kanyang asawang si Kate, isang medium. Sama nila ang kinokolekta at ipinapakita ang mga artipakto mula sa iba't ibang panig ng mundo na sinasabing sinasapian, kaya't mabilis sumikat ang museo sa turista at lokal. Sa panahon ng CCTV recording, nakalikom na sila ng mahigit 3,000 ganitong mga artipakto. Kasama dito ang mga manikang gumagalaw mag-isa, mga Ouija board at mga kasangkapang inuugnay sa paranormal. Noong nakaraan, may mga bisitang nakaranas ng pintuang kusang bumubukas, artipaktong gumagalaw na parang may di nakikitang kamay, at isang bisita ang nagulat na kinamot siya ng di nakikitang bagay. Para kina Nate at Kate, normal na lang ito. Pero marami pa ring iniiwasan ng museo dahil natatakot silang baka may sumama sa kanila pag-alis nila. Nakakakilabot daw ang enerhiya sa museo at kung paniniwalaan ang CCTV footage, hindi na ito nakapagtataka. Noong isang umaga ng 2018 habang sarado pa ang museo, tila may paranormal na aktibidad na narecord ng CCTV sa isang kwarto habang nangyayari ito. Ang kwarto ay puno ng gamit gaya ng kabaong, mataas na upuan ng bata at bulang na kalapag sa sahig. Ngunit biglang umangat ang bola sa ere na parang may espiritong nagbubuhat nito at may ilang tao na nagsabing baka multo ang naglalaro sa bola. Hindi pa rin tiyak kung ito ang nangyari dahil walang malinaw na paliwanag. Bilang 18. Ang Angatwa Rongai, na kilala ng mga lokal bilang Rongai, ay nasa Kajiado County, Kenya. Nakiusap ang mga lokal sa lugar na ito sa pulisya na magsagawa ng investigasyon tungkol sa sunod-sunod na krimen na naganap doon noong Pebrero ng 2026 at nagbigay sila ng CCTV footage ng mga suspect. Sa isang bahagi ng footage, makikita ang isang grupo ng mga lalaki na nag-iikot sa mga kalsada habang naghahanap ng kanilang susunod na bibiktimahin. Kapag napili na nila ang bahay na papasukan, inilalabas nila ang hagdan at isinandal ito sa bakod. Pagkatapos, isa-isa silang umakyat sa pader at pumapasok sa bakuran para subukang makapasok sa bahay. Nakakatakot ang video ito na nagpapakita ng mga nangyayari habang natutulog ang mga residente. Isa pang video ang nagpapakita ng isang lalaki na umaakyat sa pader gamit lamang ang kanyang mga kamay at paa.
Isang malaking German Shepherd ang galit na tumatahol sa kanya, pero hindi siya natakot at nagpatuloy sa pagnanakaw. Sa isa pang video, natatakpan ng face mask hanggang ilong ang muka ng magnanakaw at tila hindi siya nababahala kahit na siya ay nakukunan ng kamera. Dahil wala pa sa kanilang nakikilala, malamang na magpapatuloy pa ang mga pagnanakaw na ito hanggang sa sila ay mahuli at mapanagot sa kanilang masasamang krimen. May ilang bahay na pinasok ng magnanakaw sa magkasunod na gabi, kaya nababahala ang mga residente dahil hindi nila alam kung kailan o saan ulit aatake ang mga ito. Umasa ang lahat na makakatulong ang CCTV footage para makilala at mahuli ang mga suspect. Bilang 17. Noong 2014, ang 23 taong gulang na si Kiara Subs ay nakatira sa Birmingham, Alabama at may problema sa preno ng sasakyan niya. Sinabi niya sa kanyang kapatid na may isang lalaking kakilala niya na nag-alok na tulungan siya at tinanong niya kung maaari siyang ihatid ng kapatid niya papunta sa pinagtatrabahuhan ng lalaki. Ginupitan ni Kiara ng buhok ang mga anak ng lalaki noon kaya tiwala siya rito. Pumayag ang kapatid at dinala si Kiara sa 5 Points West Boost Mobile Store na pinagtatrabahuhan niya. Sinabi ng lalaki kay Kiara na bibigyan siya ng pera para maipaayos ang preno. Pero pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Nag-usap sila ng lalaki ng ilang minuto at based sa CCTV footage mula sa labas ng tindahan, lumapit si Kiara sa isang burgundy na Chrysler na nakaparada malapit doon. Nakausap niya ang driver sandali, tapos naglakad siya sa passenger side at sumakay. Umatras ang kotse at umalis, simula noon nawala na si Kiara. Noong 2025, hinalugog ng pulis ang isang ari-arian sa Terrace South, Ensley, matapos maglabas ng search warrant. Ngunit ayon sa investigador, walang bagong ebidensyang nahanap. Nakilala at tinanong si Lawrence Dudley, ang lalaking nagmamaneho ng kotse sa footage, pero hindi siya inaresto. Walang sapat na ebidensya ang mga investigador para kasuhan ang sinuman sa pagkawala ni Kiara at makalipas ang 16 na taon, hindi pa rin alam ang kanyang sinapit. Kung may impormasyon ukol sa kanyang kaso o makakatulong sa paghahanap, makipag-ugnayan sa Birmingham Police Department sa 205 254 1782 o Crime Stoppers sa 205 254 7777. Bilang 16. Sa 2025 taon na mula nang huling makita si Luke Jolie de Roche na 20 taong gulang noon. Umasa pa rin ang pamilya niya na balang araw ay magkakaroon sila ng sagot sa kanyang pagkawala at nag-alok sila ng malaking pabuya sa magbibigay ng impormasyon para malutas ang kaso. Si Luke ay tubong Temiskaming, Quebec, Canada, pero sa North Bay, Ontario, siya nawala. Noong Marso 4, 2011 lumabas siya ng gabi at tinangkang pumunta sa bar ni Cecile sa kanto ng Main at Wild Streets ng alas 11:54 ng gabi. Ngunit siya ay hindi pinapasok. Ayon sa ilang ulat, hindi siya pinapasok dahil masyado siyang lasing, habang ang iba namang ulat ay nagsasabing hindi pa rin alam ang dahilan ng hindi pagpapasok sa kanya. Nakita siyang lumabas ng establishmento at lumiko sa maling direksyon bago niya napansing mali ang direksyon tinahak niya. Pagkalipas ng 2 araw na hindi siya umuwi, iniulat siyang nawawala at sinimula ng investigasyon. Nag-text siya sa ama noong alas 8:51 ng gabi. Noong gabing iyon, hindi na niya nagamit ang telepono. Hindi rin nagalaw ang kanyang mga bank account, ngunit natagpuan ang kanyang bank card sa bahaging may numerong 500 ng Sherbrooke Street noong ika-15 ng Marso at ito ay isinuko sa pulisya. Walang naging resulta ang paghahanap, kaya nag-aalok ang pamilya ni Luke ng $50,000 na pabuya para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Inilarawan siya na may kayumangging buhok, kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 8 pulgada at may timbang na 150 libra noon panahong yon. Noong 2011, may brace siya sa itaas ng ngipin. Sabi ng investigador, hinahanap nila ang natatanging lilang sinturo ni Luke, ngunit hindi pa ito natatagpuan. Hinihikayat ang sinumang may impormasyon sa kaso ni Luke na tumawag sa North Bay Police Department sa 705-475. Bilang 15. Nananawagan ang pulisya sa Hilagang Ireland ng tulong ng publiko sa paghahanap kay Natalie Gallagher, 39 na taong gulang na huling nakita ng kanyang pamilya sa CCTV noong Marso 4, 2026.
Inilabas na sa publiko ang mga larawan mula sa footage upang may makakakilala kay Natalie at magbigay alam sa pulisya sa kanyang huling kinaroroonan. Naitala ang footage ng kamera sa Amelia Street, sentro ng Belfast, bandang alas 8:30 ng gabi. Ipinapakita nito si Natalie na naglalakad papunta sa direksyon ng bahay ni Keelan at makikita siyang may kasamang dalawang lalaki. Hindi pa tiyak kung natunton at natanong na ang dalawang lalaki o kung makakilala sila at si Natalie. Balak daw niyang bumiyahe mula Derry papuntang Belfast nung araw na yon, pero hindi pa rin alam ang nangyari matapos ang CCTV footage. Hindi binanggit ng mga source kung sasakay siya ng tren, coach o kung kasama niya ang dalawang lalaki. At wala nang ibang CCTV footage na nakita. Nananawagan ang pulisya sa sinumang nakakita kay Natalie nung araw na yon na lumapit para ma-update ang huling nalalaman tungkol sa kanya. Sa footage, suot niya ang puting kamiseta, itim na coat, itim na pangibaba at itim na bota. Ayon sa pulisya, lalo silang nababahala habang tumatagal at nangakong susundan ang anumang impormasyong makukuha mula sa publiko para maibalik siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Kung mayroon kang ganitong mahalagang impormasyon, hinihiling na tumawag ka sa emergency number na 101 at banggitin ang reference number na 1205/03/26. Bilang 14. Si Courtney Lake ay lumaki sa St. Lawrence, Newfoundland at kilala sa kanyang malayang ugali. Nagkakilala sila ni Jason Peck noong sila ay mga teenager pa lamang at kalaunan ay nagkaroon sila ng anak na lalaki. Pagkatapos nito, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Philip. Si Philip Smith, ayon sa lahat ng kwento, ay nasa isang nakasasamang relasyon. Inireport siya pulis matapos saktan si babae. Doon natapos ang relasyon nila. Pero tumanggi si Smith na tanggapin. Nagpadala siya ng mga larawan ni Courtney sa bagong nobyo at muli siyang inireport sa pulis. Nabigyan si Courtney ng peace bond, katulad ng restraining order laban kay Smith na kinailangan manatili ng 4 na araw sa healthcare facility dahil hindi niya natanggap ang balita. Tinangka niyang ipatanggal ang order sa korte, ngunit nabigo. Pagkatapos, nilabag niya ito sa pakikipag-ugnayan kay Courtney ng 33 beses noong Hunyo 5, 2017. Inaresto siya matapos dumaan sa bahay ng pamilya ni Courtney at kinasuhan sa lahat ng krimeng ginawa laban sa kanya. Sinabihan din siyang wag na niyang kontakin muli si Courtney. 4 na oras matapos umalis sa korte, nawala si Courtney. Dinala nila ng bago niyang nobyo ang anak niya sa swimming lessons at hinatid pa uwi pagkatapos. May kasong nawawalang tao at nagsimula ng investigasyon ang Royal Newfoundland Constabulary. Ipinakalat ang CCTV images mula sa gasolinahan na binilhan ni Courtney pero walang nagbigay ng impormasyon. Noong Hunyo 27, inaresto si Smith nang mahuling umiinom ng alak sa bar na bawas sa kanya. Hinalugog ang bahay niya at may nakuha silang ebidensya pero di sinabi ng pulisya kung ano ang mga ito. Noong Hunyo 30, inanunsyo na may hinalang foul play sa pagkawala ni Courtney at Major Crimes Unit ang humawak sa kaso. Natagpuan ang gamit ni Courtney sa Torbayman's Pond noong Hulyo 2 at inamin ni Smith na siya ang sumundo kay Courtney noong araw ng pagkawala niya. Maraming lugar ang hinanap sa mga sumunod na taon pero hindi pa rin natagpuan si Courtney. Dahil patay na si Smith, dala niya sa libingan ang anumang alam niya tungkol sa kinaroroonan ni Courtney. Ang sinumang may karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Royal Newfoundland Constabulary sa 700 729 8,000, numero 13. Minsan, parang ang isang nawawalang tao ay basta na lang nawala na parang bula at hindi na muling nakita. Gaya ng nangyari sa pagkawala ng 24 na anyos na si Kyle Fleischman na hindi na nakita o narinig mula pa noong 9 ng Nobyembre, 2007. Lumala ang sitwasyon dahil inisip ng kanyang mga magulang na siya ay biktima ng foul play at inilibing ang kanyang mga labi sa ilalim ng ginagawang apartment complex noong siya ay nawala. Ngunit wala pang patunay at haka-haka lang ito. Noong Nobyembre 2007, nakatira si Kyle at pamilya niya sa Charlotte, North Carolina. Noong ika-9, lumabas siya kasama ang ilang kaibigan. Nagpunta sila sa comedy show at nagtapos sa Buckhead Saloon kung saan siya nakita sa security cameras. Makikita siya sa CCTV na naglalakad sa College Street papuntang 6th Street, malapit sa restaurant na Fuel Pizza. Ito ang huling beses na siya ay nakita. Kahit may CCTV photos na inilabas, wala pa ring mapagkakatiwala ang saksi na nagbigay ng bagong impormasyon sa kanyang kinaroroonan.
Sa isang panayam sa isang news outlet, sinabi ng pangunahing investigador sa kaso na nalilito ang mga pulis sa kaso ni Kyle dahil wala silang natatanggap na bagong lead at wala silang nakikitang ebidensya na magpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi ng iba, biktima siya ng pagnanakaw at ang mga magnanakaw ang dahilan ng pagkawala niya, pero hindi ito napatunayan. Bukas pa rin kaso ni Kyle pero wala na itong usad dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang sinumang makakatulong sa pulisya sa paghahanap kay Kyle ay dapat makipag-ugnayan sa Charlotte-Mecklenburg Police Department sa 704-336-4778. Ang case number ni Kyle ay MP2-456 bilang 12. Ang pagkawala ng 29 na anyos na si Peggy Maguire ay nagdulot ng kalituhan sa pamilya at mga investigador. May CCTV na nagpapakita ng posibleng suspect, ngunit hindi pa rin siya nakikilala at nawawala pa rin si Peggy. Noong 2015 si Peggy na taga Uvalde, Oklahoma, ay mahilig mag-outdoor activities gaya ng panggingista, camping at pag-aalaga ng mga kambing. Pumasok siya sa mapanakit na relasyon kay Tomas McIntosh. Kahit may protection order na siya laban dito, nabuntis pa rin siya at nagpatuloy silang magkasama. Lumipat sila sa Indiana para magsimula, ngunit lalong lumala ang pananakit ni McIntosh. Pagkatapos siyang sakala ni McIntosh, bumalik siya sa Oklahoma at tumira kasama ang ina. Napaniwala siya ni McIntosh na bumalik, at bumalik si McIntosh sa Oklahoma para makasama siya at ang kanilang anak. Pagkatapos niyang magtapos sa paaralan ng nursing, nagkakuha siya ng trabaho sa Wellington Hills Nursing Center at nagsimula siyang makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Richard habang gumagawa ng plano upang makatakas kay McIntosh. Noong ika-6 ng Nobyembre, 2015 natapos niya ang kanyang shift. Pagkatapos ay inihatid niya ang kanyang anak sa paaralan. Kinabukasan, nawala na siya at nakita ang truck niya sa paradahan ng bar malapit sa bahay nila. Makikita sa CCTV na may nagmaneho ng truck papuntang paradahan at iniwan ito. Pero malabo ang footage kaya hindi makilala ang suspect. Si McIntosh pa rin ang tanging suspect, ngunit hindi napatunayan ang kasalanan niya at nananatiling hindi nalulutas ang kaso ni Peggy. Isang gantimpalang nagkakahalaga ng $150,000 ang iniaalok para sa impormasyong makatutulong para matagpuan siya. At sino mang may ganitong impormasyon ay dapat makipag-ugnayan sa tanggapan ng sheriff ng McIntosh County sa Siyam, 1-800-6-2-5-2-6 o sa Oklahoma State Bureau of Investigation sa Siyam, 1-800-2-6-6-7-2. Numero 11. Ilang piraso ng CCTV footage ang natagpuan na nagpapakita ng huling kilalang mga galaw ng 18 taong gulang na si Theo Hayes na nawawala mula pa noong ika-31 ng Mayo, 2019. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya natagpuan. Si Theo na nagmula sa Belgium ay nagba-backpacking sa Australia noong 2018 at bago siya mawala noong ika-31 ng Mayo ng sumunod na taon, siya ay nakita sa CCTV footage sa loob ng Cheeky Monkeys nightclub sa New South Wales. Noong Hunyo 6, tinawagan ng kanyang pamilya ang pulisya sa Australia matapos hindi siya makontak, kaya inireport siyang nawawala. Naiwan ang kanyang gamit sa hostel kwarto at huling na-trace ang cellphone niya sa Cape Byron area. Natagpuan ang sombrero niya sa Tallow Beach at ayon sa Google data ng cellphone niya, nagkamali siya ng liko matapos mapalaya sa bar dahil sa kalasingan. Paulit-ulit siyang naghanap ng direksyon sa cellphone pero lalo lang siyang naligaw, naglalakad pa sa kabaliktaran ng ipinapakita ng data. Napadpad siya ng malalim sa masukal na kagubatan, minsang tumakbo at nawala ang sombrero nang lumihis sa daan. Napatay ang cellphone niya ng 1:02 at hindi na siya nakita muli. Walang naging resulta ang paghahanap at may $500,000 na gantimpala para sa makakatulong maresolba ang kaso. Kung mayroon kang karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Theo, mangyaring makipag-ugnayan sa Byron Bay Police Department sa 02-668-5-4. Numero 10. 32 taong gulang na Chad Gibson ay biglang nawala noong Disyembre 11, 2015. Nung una, inasahan nilang makakatulong ang CCTV footage mula sa Central Pub sa Newquay, Cornwall, England para mahanap siya, pero hindi ito nangyari. Sabi ng pamilya niya, umalis siya ng bahay mga 10:30 ng umaga. Sa araw ng pagkawala niya, nakita sa CCTV na naglalakad siya sa tapat ng Frankie at Benny sa East Street.
papuntang Trinity Street, bandang alas 5:10 ng hapon. Makikita sa mga larawang ito ang huli niyang mga galaw at hindi na siya muling nakita. Ayon sa pulisya, nais nilang tanungin ang dalawang lalaking kasama niya sa footage bandang alas 5:10 ng hapon. Bagamat hindi sila pinangalan ng suspect, bumalik sila sa bar bago umalis si Chad mag-isa bandang alas 6 ng gabi. Lumabas na nagkaroon ng alitan si Chad sa isang grupo ng lalaki bago siya umalis sa bar at kinunan pa siya ng litrato. Nakilala na ang dalawang lalaki sa footage at hindi na sila suspect. Dahil wala ng ibang lead o ebidensya na natagpuan, nanawagan ng pulisya ng Devon at Cornwall na kung sino man ang may impormasyon tungkol sa kaso ni Chad ay makipag-ugnayan sa mga autoridad sa pamamagitan ng pagtawag sa emergency number na 101. Bilang siyam. Noong ika-18 ng Marso, 1972 lalaki ang nakapasok ng sapilitan sa Isabella Stewart Gardner Museum sa Boston at naisagawa ang pinakamahal na pagnanakaw sa museo na naitala. Nakatakas sila dala ang 12 obra maestrang pinta, kabilang na ang 3 ipininta ni Rembrandt at 5 na ginawa ni Edgar Degas. Tinatayang nasa $500 milyong ang halaga ng mga nawawalang obra at nag-alok ng $5 milyong na gantimpala sa sinumang makakatulong sa pulisya na matukoy ang mga suspect o mahanap ang mga ninakaw na pinta. Sa kabila ng malaking gantimpala, walang naaresto at wala ring natagpuang pinta. Kakaiba ang CCTV footage ng dalawang magnanakaw na bumisita sa museo isang araw, bago ang pagnanakaw ay inilabas sa publiko noong 2015 taon matapos ang insidente. Umasa ang lahat na may makakakilala sa mga salarin at makontak ang pulisya para madakip sila. Makikita sa footage ang pulang hatchback na hinihina lang sa sakyang ginamit sa pagtakas at nananawagan ng mga autoridad sa makakakilala rito na lumantad. Sabing security guard na nakaduty ng gabing yon, may 2 lalaking nakabihis pulis na dumating at nagpakilalang rumiresponde sa ulat ng gulo sa museo. Pinapasok niya sila sa gusali. Hindi niya alam na magnanakaw sila ng mga likhang sineng na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar makalipas ang wala pang 24 na oras. Hindi sila naglabas ng anumang sandata at ang mga pulis ay naabisuhan lamang tungkol sa pagnanakaw matapos itong mangyari. Kaya nagkaroon ng sapat na oras ang mga magnanakaw para makatakas. Wala pang pinangalan ng suspect at ito pa rin ang pinakamalaking nakawan sa museo sa kasaysayan. Numero 8. Noong 2016, inilabas ng pulisya sa Avondale, Auckland, New Zealand ang CCTV footage ng ilang mga suspect na sangkot sa mga pagnanakaw sa bangko sa lugar. Ngunit kahit na malinaw ang footage, hindi pa rin sila nakikilala. Ang dalawang pagnanakaw ay nangyari sa parehong bangko na may 4 na buwang pagitan. Ang una ay noong Disyembre 11 ng taon na yon. Niluban ng unang magnanakaw ang West Forest Credit Union sa Great North Road habang may mga tao sa loob ng gusali. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang ilarawan ng lalaki sa pulisya, ngunit itinago niya ang kanyang mukha sa likod ng kanyang kasuotan at hindi siya nakilala. Napansin na may plaster siya sa mukha at nakasling ang braso niya. Ipinahayag din ng mga saksi na siya ay nakasuot ng sunglasses upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ginamit niya ang sling upang itago ang kanyang baril na inilabas niya matapos lumapit sa teller. At pagkatapos niya makuha ang lahat ng pera na kaya niya, tumakas siya ng naglalakad. Pagkaraan ng 4 na buwan, nanakawan ulit ang parehong bangko. Noong Abril 2, isang lalaking may bandana sa muka ang muling gumamit ng parehong modus at lumapit sa teller na nakabunot ng baril. Naka-sunglasses siya pero hindi pa rin siya kung siya nga ang parehong lalaki o ibang magnanakaw. Pagkakatakas niya sa gusali, nakita siyang tumatakbo sa driveway sa tabi ng bangko at hindi na siya natagpuan. Parehong naganap ang dalawang pagnanakaw sa loob ng 1 minuto. Ayon sa pulisya, posibleng magkaugnay ang mga insidente pero di pa tiyak kung parehong suspect ang sangkot. Kung nakikilala mo ang mga lalaking nasa bidyong ito, hinihikayat kang makipag-ugnayan sa Avondale Criminal Investigation Branch sa 090-238-448. Numero 7. Dahil sa mga chismis sa internet, maraming maling impormasyon ang kumalat tungkol sa pagkawala ng 31 taong gulang na si Caleb Peredek na nawala mula sa Edmonton sa Alberta, Canada noong ika-31 ng Mayo, 2026. May ilang maling source na nagsasabing natagpuang patay na siya. Ngunit ayon sa araw-araw na update ng Edmonton Police Service, patuloy pa rin siyang hinahanap. Hindi pa alam ang pinagmula ng mga walang basehang ulat, pero tandaan na hindi ito totoo.
Huling nakita si Caleb sa CCTV na naglalakad sa Tanager Close bandang alas 6:45 ng gabi. Makikita na nakatingin siya sa telepono habang naglalakad. Hiniling ng pulisya sa mga residente na tingnan ang kanilang security footage kung nahagip si Caleb noong araw na yon, umaasang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan mula sa kanyang mga kilos matapos siyang huling makita. Ayon sa kanyang pamilya, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanila. Kaya naman ang kanyang pagkawala ay labis na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng pangamba na may hindi magandang nangyari sa kanya noong araw na yon. Ngunit sa ngayon ay hindi pa pinaghihinalaang may foul play. Sa video, si Caleb ay may suot na dark jacket na may hood, khaki na pantalon, itim na baseball cap at itim na sapatos. Inilarawan siya na may kayumangging buhok at hazel na mga mata at may taas na 5 talampakan at 9 pulgada. Makikilala rin siya sa tattoo ng orasan sa kanyang kanang bisig at isa pang tattoo ng apoy sa kanyang kanang tricep. Hindi alam ang plano niya bago siya nawala, kaya walang nakakaalam kung saan siya naglakad matapos makita sa footage. Sinumang may footage ni Caleb o may karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Edmonton Police Service sa numerong 780-42-45-65. Pwede rin silang tumawag ng 37 gamit ang mobile nila. Numero 6. Ipinakita ang CCTV footage matapos mawala ang 47 taong gulang na si Joe Warren na hindi nakauwi noong ika-25 ng Hulyo ng taong iyon at hindi na muling nakita mula noon. Noon, nakatira si Joe sa Hackney, East London, England kasama ang kapatid niyang si Rosie na ilang beses nang nanawagan ng impormasyon sa publiko. Mahigit 10 taon na silang magkasama at sinabi niya sa media na huli niyang nakita ang kapatid noong Hulyo 25 sa Marshgate Bridge at Hackney Marshes, mga alas 9:30 ng umaga. Sa CCTV footage na nakuha ng mga investigador, makikitang lumalabas si Joe mula sa isang hiwalay na gusali sa Marshgate Bridge at tila kalmado siya habang dumadaan sa harap ng kamera. Nanatiling misteryo kung saan siya nagpunta pagkatapos nito, kaya hindi rin nagtagumpay ang pulisya sa paghahanap sa kanya. Hindi rin nila sinabi kung pinaghihinalaan nilang may foul play sa kaso ni Joe at desperado na ang kanyang pamilya nagsagot. Hinagilap ang ilang lugar sa silangang London at tinanong ang mga residente kung may nakakita kay Joe matapos ang huli niyang paglitaw sa video na ito. Wala nang dagdag na impormasyon kaya hindi pa rin alam ang nangyari sa kanya. Naglagay ang kanyang pamilya ng flyers sa iba't ibang lugar para ipaalam ang kaso niya, pero wala pa ring bagong impormasyon. Nagpatuloy ang paghahanap sa Epping Forest pero walang nakita. Sabi ng kapatid ni Joe, maikli at numinipis na ang kayumanggi niyang buhok sa tuktok. 6 na talampakan at 3 pulgadang taas niya at payat ang pangangatawan. Sa video, suot niya ang camouflage jacket, berdeng pantalon at itim na rubber shoes na may puting swelas. Kung nakita o alam mo ang kinaroroonan ni Joe, tumawag agad sa numerong pang-emergency na 100 at 1 para magbigay ng impormasyon. Banggitin ang case number na 23 MI S02547. Numero 5. Noong alas 6 ng umaga, Mayo 9, 2026 isang lalaki sa tren mula Stockwell, London ang nakaranas ng nakakatakot na pangyayaring hindi pa rin nalulutas. Sinabi niya sa pulisya na nilapitan siya ng 2 lalaking may masamang balak. Biglang inagaw ng isang lalaki ang bag na inilagay niya sa upuang katabi niya, pero agad niya itong nabawi dahil may laman itong personal na gamit niya. Nagalit ang 2 magnanakaw at inatake siya gamit ang mga boteng salamin. Nagkaroon ng gulo sa isang platform sa London Victoria Station, kaya napilitang tumakas ang 2 salarin habang dumarami ang tao. Dinala ang biktima sa ospital at kinamot sa mga sugat, kabilang ang nabaling panga at mga hiwa sa ulo. Nahuli sa CCTV ang 2 magnanakaw habang umaalis sa istasyon at inilabas na ang kanilang mga larawan para makilala sila ng publiko. Ang isa ay nakasuot ng berdeng tracksuit at ang isa naman ay nakasuot ng itim na hoodie, itim na maong at itim na boots. Ipinakita rin ang mga larawan sa CCTV kaugnay sa insidenteng nangyari sa Oxford Circus Underground Station noong Marso 8, 2026 noong bandang alas 3:15 ng hapon. 2 lalaki ang sumubok agawin ang telepono ng isang lalaki habang bumababa siya ng tren. 2 opisyal ng British Transport ang nakasaksi at hinarap ang mga lalaki, ngunit inatake sila at nakatakas ang mga salarin. Ipinakita na sa publiko ang mga larawan sa CCTV ng kanilang mga mukha.
Ang sinumang may impormasyon tungkol sa aliman sa mga krimeng ito ay hinihikayat na tumawag sa Crime Stoppers sa 0800-555-111. 0800-555-111. Numero 4. Noong Hunyo siyam, 2026, naglabas ang pulisya sa Frodsham, Chelsea, England ng panawagan para sa impormasyon ukol sa pagkawala ng 71 anyos na si Peter Conway na labis nang inaalala ng kanyang pamilya. Naglakad si Peter mula Erndale Drive, Frodsham, papuntang Sutton Weaver. Nang hindi siya nakauwi ng gabing iyon, nag-alala ang pamilya niya at agad kinontak ang pulisya. Pinaniniwalaang naglalakad pa rin siya nang mawala. Ngunit misteryo pa rin ang mga pangyayari sa kanyang pagkawala. Walang palatandaan kung saan siya nagtungo matapos siyang makita sa CCTV. Nanawagan ang pulis sa mga nakakita kay Peter noong araw na iyon na makipag-ugnayan sa kanila. Kung mapatunayan nilang nasa ibang lugar siya sa bandang huli ng araw na iyon, maaari nilang mabuo ang timeline ng kanyang mga galaw sa araw na iyon. Umaasa silang makakatulong ito para mahanap si Peter at maibalik siya sa pamilya niya. Nakipag-ugnayan na ang kanyang pamilya at hinihiling na tawagan niya sila para malaman kung ligtas siya. Sa video, siya ay nakasuot ng kulay abong t-shirt, itim na puffer na jacket, asul na jogging pants, sapatos na panglakad at may backpack sa kanyang likod. Ang sinumang nakakita kay Peter ay hinihiling na makipag-ugnayan sa serbisyo ng pulisya ng Cheshire sa 100 at isabanggitin ang case reference number na IML 234,670,170. Numero 3. Isang suspek ang naaresto kaugnay ng pagkawala ng 24 na anyos na si Alicia Apostoloff Boyeran na nawala mula sa Durham sa Inglaterra noong Enero ng 2022 ngunit hindi pa rin siya natatagpuan. Noong panahong yon, nakatira siya sa Ashton-under-Lyne, Tameside, Greater Manchester at noong Enero 14, sinundo siya ng lalaking nagmamaneho ng gintong Volkswagen Passat sedan. Makikita siya sa CCTV ng Asda Supermarket kasama ang lalaking pinaniniwalaang nagmamaneho ng sasakyan. Sa footage, makikitang tumitingin siya sa mga paninda sa istante habang may hawak na berdeng basket. Ang mukha ng lalaki ay natatakpan ng sombrero at surgical face mask, kaya hindi siya nakilala dahil hindi naging malinaw ang kanyang mukha. Ginamit ng dalawa ang bank card ni Alicia sa pamimili at pagkatapos ay umalis sila. May mga saksi na nag-ulat na nakita siyang sakay ng parehong sasakyan mula Glossop papuntang Chapel-in-le-Frith, Derbyshire. Iniulat siyang nawawala matapos hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya at sa naging investigasyon, itinaas ng pulisya ang kanyang kaso bilang isang investigasyon ng pagpatay kahit hindi pa natatagpuan si Alicia. Noong Marso 2022, inaresto si David Alex Taylor, ngunit nakalaya siya sa piyansa. Miling inustralo siya noong Marso 2024 at kasalukuyang naghihintay ng paglilitis. Nagdeklara siya ng walang sala, ngunit kinasuhan din siya ng pag-atake sa isang pulis habang siya ay nakakulong sa bilangguan sa Franklin noong 2024. Ang sinumang may karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Alicia, tulad ng karagdagang CCTV footage mula sa araw na yon, ay dapat makipag-ugnayan sa pulisya sa pamamagitan ng pagtawag sa 101. Lahat ng lead ay susundan at iimbestigahan. Pangalawa. Nawawala si Sarm Heslop, 41 taong gulang na mula Southampton, England noong Marso 2021 habang sakay ng Siren Song Catamaran kung saan chef siya at ang nobyong si Ryan Bain. Nang mawala siya, naglayag ang catamaran papuntang Virgin Islands at noong Marso 7, nakita silang naghapunan sa St. John. Dapat silang bumalik sa catamaran bago magsampung ng gabi dahil sa mga restriksyon ng COVID-19. Ayon kay Ryan, mas maaga silang nakabalik. Sinabi niya sa pulisya na tulog na si Sarm pagdating ng 10:00 ng gabi. At nang tingnan niya ulit si Sarm bandang 2:30 ng madaling araw, wala na siya roon. Ipinaalam niya ito sa pulisya na nagsabing kontakin ng Coast Guard kaya ginawa niya ito bandang 11:40, 5 ng araw na iyon. Ibig sabihin, 9 na oras na mula nang mawala si Sarm kaya nagduda ang pamilya niya. Kakaiba, hindi kailanman hinalugog ang catamaran kahit minsan nang sumampa rito ang mga pulis. Pagkaran ng 9 na araw, isang lalaki mula St. John ang tumawag sa pulis para iulat na may narinig siyang sigaw sa lugar ng catamaran noong gabing nawala si Sarm. Pumasok na ang FBI, pinalabas ang CCTV na nagpapakita sa magkasintahan na umalis sa restaurant
Itinuro ng pamilya niya na iba ang suot niya sa footage kumpara sa iniulat ng mga saksi na huling nakakita sa kanya. Wala pang suspect sa kaso ni Sarm, pero iniisip ng marami na mas marami pang alam si Ryan kaysa sa inaamin niya. Malaki ang agwat ng oras mula nang mawala siya bago ito i-report ni Ryan sa Coast Guard. Hindi pa rin tinanong ng pulisya si Ryan, kaya hindi malinaw kung siya ang may sala sa pagkawala. Ang sinumang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Sarm ay hinihiling na tumawag sa Crime Stoppers sa USVI sa 800-222-8477. Numero 1. Naglabas ang Edmonton Police Service ng kronolohiya ng mga nalalaman tungkol sa pagkawala ng 24 na anyos na sina Tanis Morasti, miyembro ng Peter Ballantyne Cree Nation sa Prince Albert, Hilagang, Saskatchewan. Noong nawala siya noong 9 ng Mayo 2025, bumibisita siya sa mga kaibigan sa Edmonton at nagpunta siya roon kasama ang ilan pang mga kaibigan. Nakita si Tanis sa CCTV noong Mayo 5 nang lumabas siya sa Continental Inn bandang 1:30 ng madaling araw. Umalis siya sakay ng kanyang Hyundai Tucson at nakita itong bumalik sa inn pagkalipas ng 8 minuto. Umalis ulit siya ng 2:37 ng madaling araw at nakita naman siya sa 7-Eleven sa 156th Street at 107th Avenue kung saan umalis siya ng 2:50 ng madaling araw. Pinaniniwalaang nagmaneho siya pagkatapos sa mga lugar ng Edmonton, Sherwood Park, Buck Lake, Nordicway at Lake Louise. Noong Mayo, nakita ang kanyang sasakyan na minamaneho sa British Columbia. Kinabukasan, nakita ito sa isang ferry na papunta sa Nanaimo at noong 10 ng Mayo, ibinalik ito sa Edmonton. Noong Mayo, 12 nakita ito sa Lloydminster. Makalipas ang 3 araw, natagpuan itong inabandona at pininturahan sa James Smith Cree Nation, Saskatchewan. Hinagilap ang sasakyan at paligid, ngunit walang bakas ni Tanis ang nakita. Mula noon, hindi na siya nagparamdam sa pamilya at itinuturing ng pulisya na kahina-hinala ang pagkawala niya. Sino mang may alam kung nasaan si Tanis o makakapagdagdag ng impormasyon sa investigasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Edmonton Police Service sa 780-423-4567.